Extra ang Simoy Pasko sa Tagaytay na may kasama ng hamog, bukod pa sa jacket weather. Kamusta naman ang biyahe ng mga dumayo roon? Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, ramdam na ramdam dito sa Tagaytay City ang malamig na simoy ng hangin. Kaya naman marami ang mga turistang pumunta rito para mamasyal kasama ang kanilang mga pamilya. Yun nga lang, masungit ang panahon sa buong maghapon. Mula Orani, Bataan, 5 oras bumiyahe sina Arlene at kanyang pamilya para pumunta rito sa Tagaytay. Dito sila sasalubong ng Pasko mamaya, kaiba sa nakaugalian nilang selebrasyon. Unang-una po yung klima, saka maiba naman po yung celebration namin ng Christmas. Mostly po kasi sa bahay lang talaga eh. Tapos sisimba, tapos ngayon po, nag-decide po kami, kapitbahay po namin, kasi pamilya, dito po kami. Para po mas enjoy. Mula umaga, wala nang humpay ang dating ng mga turistang namamasyal at nagbabonding kasamang kanilang mga pamilya ngayong bisperas ng Pasko. Marami sa kanila rekta rito sa Picnic Grove kung saan may mga marirentahang lamesa at kubo sa halagang 150 hanggang 600 pesos. Merry Christmas, mga kapuso! Ang Panyosa family na galing pa sa Siaong, Quezon, nagbaon ng mga pangluto para magsalo-salo rito. Mas masarap po kapag mainit yung ulam. Mas makakarami po tayo ng kain. Ngayon po, mas masaya po kasi po, kompleto po kaming family. Ang ibang tipid mode, sa sasakyan na lang kinakain ng kanilang mga baon. Gaya ni na Jean mula Lipa, Batangas na inabutan naming salo-salong nanananghalian. Baon kaunti kasi magastos nga, ang dami namin. Di baon na lang. Imbes na ibibili, di kumbaga mga souvenir na lang ng mga bata. Ang matitipid kasi, pwedeng gastusin sa iba't ibang activities dito tulad ng horseback riding na 350 pesos kada oras. Yan naman ang ipinunta ng pamilya Castillo na taga Marilao, Bulacan pa. Para sa pamilya Castillo, bukod sa kapanganakan ni Jesus ay panibagong buhay na rin ang ipinagdiriwang nila. Nasa ospital po ako nung nakaraan na-stroke po ako Kaya kailan po ako makapag-celebrate ng mais-ayos na Pasko. Pagpapasalamat po ito na nabuhay pa. Dahil sa dami ng mga turista, bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Tagaytay. May mga pagkakataong halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan. May mga traffic enforcer naman na nagmamando sa daloy ng trapiko. Basungit din ang panahon sa buong maghapon. Pabugso-bugso ang ulan na sinasabayan pa ng malakas na hangin. Makapal din ang hamog. Isa sa mga dinarayo rito sa Tagaytay City yung view ng Taal Volcano. Yun nga lang katulad ng nakikita nyo sa sobrang kapal ng fog o ng hamog, halos hindi na nakita yung bulkan sa buong maghapon. Galing kasi kami kanina sa, saan nga yung be? Oo, yung sa taas baga. Galing kami doon. Kaya lang hindi namin nakita yung Taal. Kaya lumipat kami dito sa baba. Vicky, ayon sa Tagaytay Tourism Office ay di hamak na mas kakaunti yung mga taong pumunta dito ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pero bukas sinaasahan nila na mas darami yung mga taong pupunta rito dahil mismong araw na ng Pasko. Yan ang latest mula rito sa Tagaytay City. Merry Christmas, Vicky. Merry Christmas at maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.